Sa gitna ng trahedya ng pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Northern Cebu, isang local health center ang nagsilbing matatag na sentro ng bayanihan ng mga Pilipino. Isang paalala sa kahalagahan ng matibay na infrastruktura para sa tuloy-tuloy na public service. Ako si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Alas 10 ng gabi noong September 30, tumama ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Northern Cebu. May lakas itong magnitude 6.9 at tumagal ng 30 segundo. Nadiskubre ng PHIVOLCS na mayroon palang fault line sa bahagi ito ng Cebu, ang Bugo Bay Fault. Isang bayan sa San Remigio sa pinaka-napinsala. Tulala ako. Grabe, lakas ng lindol. Yun lang ako naka-experience ng gano'n na lindol, sir. Kami itong bata ko, hapit na kami matutugad sa hollow block. Wala na kaming bahay, mauwian doon. Bahay ng aking ina, sira din. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 134,000 ang mga nasirang kabahayan sa Central Visayas at 79 na tao ang namatay. Tandang-tanda pa ni Dr. Orleta, Municipal Health Officer, ang gabi ng worst earthquake disaster sa Northern Cebu. Around 10 p.m. we were woken up. Once it stopped, ang first instinct ko talaga bumaba. Pagbaba ko, all stones na talaga. Sabi ko, saan na ba yung hagdanan? Bumaba ang lupa sa Hagnaya Port dahil sa lindol. Kaya ang pension house na tirahan nilang mag-asawa, nasira at bahagyang tumagilid. According to the recommendation ng engineer namin sa munisipyo, parang for demolition talaga siya. Hindi na siya pwede matirahan. Nanginginig pa raw noon sa takot si Doc Orleta, pero agad niyang tinibayan ang kanyang loob dahil sa tawag ng serbisyo. My MDRMO called me up, Doc, I have to send an ambulance on there kasi maraming i-pronounce, maraming patay, especially sa sports complex kasi may liga, may basketball, jury ongoing. Para naman sa midwife na si Delma, ito na ang pinakamahabang 30 segundo ng kanyang buhay. Ngayon lang ako nakaranas ng earthquake, sa edad kong ganito. Kaya sumigaw ako, sigaw ng sigaw at saka iyak ng iyak kasi natakot. Sa tindi ng lindol, nagkaroon ng sinkhole sa labas ng kanilang bahay. Nisampit lang ni Diyos ko, kung ano ba ang gusto niya sa amin, yun na lang. Ang masabi ko, Diyos ko, tulungan mo kami. Sa tindi ng pinsala sa San Remigio, nagmistulang safe haven ang Municipal Health Center dahil isa ito sa iilang nanatiling ligtas na lugar matapos ang lindol. I'm really amazed nga parang earthquake resilient ba itong facility na ginawa nila. Kay after the earthquake, our rehab, our mental health facility, they all, as up to now, hindi pa pwedeng pasukan. Isang San Remigio Health Center sa mga pasilidad na sinusuportahan ng foundation ng isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. Sa katunayan, bago ang matinding lindol, kaka-renovate lamang nito bilang bahagi ng kanilang long-term support. Taong 2013, nagsimula ang partnership ng health center sa foundation ng pribadong kumpanyang ito.
Ayon kay Dr. Orleta, kulang-kulang pa ang kanilang pasilidad bago dumating ang foundation. Talagang yung sahig is cement pa, walang tiles, not a single aircon. In fact, the pharmacy was not here. The pharmacy was then at the mayor's office. So I have to send patients to the mayor's office to get their prescription. Pero nang masira ng bagyong Yolanda ang health center noong 2013, nagkaroon ng oportunidad para maisaayos ang mga pasilidad. Once nga SM Foundation came to visit us and offered to renovate our facility because it was then destroyed, I was truly happy. All of my staff were really very happy. In fact, we were the best facility, government-owned, na nag-operate. Na-accredit pa sila ng PhilHealth bilang isang primary care facility. This is where the residents of the municipality go to have their illnesses checked up, to have their medications taken. There is not even one private physician practicing in our municipality, catering to 67,000 population. So dito lang talaga sila pumupunta. Dahil ito lamang ang pasilidad na idineklarang Code Green o safe pang gamitin matapos ang lindol. Ito rin ang nagsilbing headquarters at tulugan ng mga volunteer doctors and health workers mula sa iba't ibang bahagi ng Visayas. Together with their doctors, together with their nurses, talagang whole rural health unit nila pumunta rito. I'm very proud, and usually their comment is this is the best health center they have seen so far. Layunin ng SM Foundation na makapagpatayo ng mga health centers na patuloy na nagsisilbi hindi lamang sa panahon ng normal na operasyon, kundi lalo na sa gitna ng mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol at pandemya. Sa Phase 2 project ng SM Foundation, muli itong in-upgrade mula sa mas maayos na layout at modernong medical equipment hanggang sa mga sustainable features tulad ng rainwater catchment, energy-efficient lighting and appliances, air cleaning paints, at mas maraming greenery. Isang buwan matapos ang lindol, patuloy na nagsisilbing sentro ng kalusugan ang Wellness Center. I think God is really very good, always good. In spite of all the disasters nga na-experience namin, binigyan niya kami ng opportunity na makalampas ng mga disaster from earth super typhoon sa COVID and now the earthquake, no, na talagang matibay at maganda na health center na makasurpass nitong mga disaster. Para sa maraming Pilipinong gipit ang kita, madaling isantabi ang regular na pagpapacheck up. Kaya para maagapan ang sakit, kailangan gawing mas accessible at affordable sa ordinaryong Pilipino ang mga preventive o wellness check-up. Isang hakbang para mas mapalakas ang ating komunidad at kinabukasan. Araw-araw ang kayod ni Jonathan bilang security guard para buhayin ang 5 niyang anak. Kipit man sa pera, nakakasurvive naman daw sila at napag-aaral ang kanyang mga anak. Pero ibang usapan na raw kapag natsyempuhan ng sakit. Ayun, talagang maghahanap talaga ako saan ako makakahanap ng pambili ng nakailangan ng gamot ng anak ko. Ay, minsan, kinakailangan. Sa mga kapatid ko, nanghiram muna ako. Pagbalik na lang sa sahod. Lalo pa kung kailanganin ng mga operasyon at iba pang gastos sa ospital. 3 beses na opera yung asawa ko. Una sa gallbladder, nung nanganak siya, yung baby ko na-admit dahil nga may pneumonia. Naiyak ako, siyempre napapaisip ko na lang. Pray na lang din talaga ang magiging makakano sa'yo, pray. Isipin mo na lang din yung pamilya mo, paano talaga makalabas sa pagsubok na to. 10 buwan pa lamang ang nakalipas ng mga nakang asawa niyang si Eileen. At minsan raw, nadadala pa rin ito ng emosyon sa sunod-sunod na dagok sa kalusugan ng kanilang pamilya. Isa talaga naisip ko na lang na bakit sa amin sunod-sunod, bakit ganun? Parang wala nang katapusan, halos monthly talaga. Monthly kami nasa ospital. Para kayanin ang gastos para sa mga gamot at injections,
hindi makapag-absent sa trabaho si Jonathan. Bilang gwardya at sole provider ng tahanan, nakasalalay sa araw-araw niyang sahod ang budget ng pamilya. Kaya si Eileen ay mag-isa lamang sa ospital. Tinatagan ko lang din yung loob ko. Kasi sabi ko, marami maghihintay sa akin sa bahay. Maliliit pa yung mga anak ko. Kailangan ko kayanin mag-isa. Kailangan talaga lumaban eh. Hindi naman si Lord. Kasi ang hirap yung mag-isa ka lang sa ospital. Sobra. Mahirap maging mahirap. Dahil marami ang nabubuhay ng sapat lang ang kita, madalas hindi nagiging prioridad ng maraming Pilipino ang regular na pagpapacheck up sa doktor, may sakit man o wala. Hanggang umabot na sila sa patong-patong na karamdaman. Para mabago ang kulturang Pinoy na bahala na at saka na lang, lalo na sa usapang kalusugan, nagtayo ang public hospital na ito sa San Juan ng sarili nitong wellness hub kasama ang foundation ng isa sa largest conglomerate sa bansa. Ito ang kauna-unahang government hospital na may sariling wellness care facility. One of our objective in leveling this up to tertiary level is because the hospital's budget, any government hospital is only for the sick. If a poor family wants to employ and he has to go into physical examinations, laboratories, he will just go to a private institution like other laboratories. And they cannot go here because this is just for the sick. Pero dahil mayroon ng publicly run wellness hub kagaya nito, madali nang makukuha ng ordinaryong Pilipino ang mga serbisyong may kinalaman sa preventive healthcare. Dito makikita kung may mga senyales na ba ng nagbabadyang malalang sakit bago pa ito lumala o lumabas ang mga sintomas. Doon sa mga ating mga urban dwellers, meron din naman silang mga pangangailangan. Hindi rin naman lahat sila may sakit. They should also be thought of na kailangan din nila ng ganitong facility para dun sa pagpapacheck up nila. Malaking tulong rin ang wellness hub na ito para ma-decongest ang mga umaapaw na outpatient department ng public hospitals. May prevention ginagawa, hindi lang pag may sakit na kami. Di ba natataas ang moral, magiging masaya yung mga tao, lalagaan sila, hindi lang may sakit na sila. Bukod sa early diagnosis, may pasilidad rin sila para sa iba pang mahahalagang preventive health aspects. Papasok ka ng trabaho, yung every year kailangan chinecheck ka. Kung meron ka na nagkakasakit, pwede kang gawa nito yung yearly annual physical, pwede mong gawin dito. And very affordable. 3 years ago pa raw na conceptualize ng LGU ang wellness hub na ito. Ang problema lang, walang budget para maisakatuparan ito noon. We are very thankful kay SM Foundation for this one dahil ang aming vision ay naging concrete. Sa SM Foundation, layunin naming palakasin ang mga komunidad sa pamamagitan ng health and wellness programs. Kadalasan, puno at limitado ang mga resources ng mga government hospitals. Kaya, mahalaga na may sariling wellness center para mabawasan ang pasyente sa main facilities at mabigyan sila ng pagkakataong mag-focus sa long-term health. Mas naengganyo kami na pumunta dito magpa-check up kasi mas kailangan namin ngayon kasi before, di ba, lagi kami may sakit na pupunta lang kami ng ospital pag malala na. Ngayon, mas mapapaagang matingnan kung may diferensya sa katawan mo, mas maaagapan siya ng mabilis. Higit sa mga pasilidad, ang pagkakaroon ng mga ganitong uri ng wellness centers na mas accessible sa ordinaryong Pilipino ay nakatutulong baguhin ang ating pananaw sa kalusugan na hindi na kailangang maghintay pang magkasakit bago magpa-check up dahil ang mas mahalaga, maiwasan ang pagkakasakit at mapanatiling malusog at maayos ang bawat isa through accessible and affordable wellness screenings. Kapag may kuryente, may daloy at mas maliwanag ang buhay.
At sa tulong ng isang electrification program, natitiyak ang tuloy-tuloy na supply ng malinis na tubig sa komunidad nang ma-energize ang kanilang local water facility gamit ang solar energy. Ang tubig ay buhay, isang esensyal na pangangailangan lalo na para sa isang agricultural na komunidad gaya ng Barangay Ginsangan, Santo Niño sa South Cotabato. Abot kamay naman para sa mga residente ang access sa serbisyo ng tubig. Yun nga lang, may kaakibat itong hamon. Ang source ng tubig namin noon, sobrang hirap po kasi sa puso lang kami umiigib. Minsan, hindi malinaw ang tubig, maitim. Bilang fish vendor, napakahalaga para kay Janet ang kalidad ng tubig. Lalo't nakasalalay dito ang kanyang kabuhayan. Sobrang importante po kasi sa umaga at saka sa hapon, pinapalitan po yung tubig eh. Kasi kung sa umaga lang, masyadong itim na at saka pula-pula na yung tubig. Sobrang maamoy yung isda na tinitinda mo. Dahil karamihan sa mga residente ay umaasa lamang sa poso para makakuha ng tubig sa pang-araw-araw, itinatag ng lokal na pamahalaan ang BAWASA o Barangay Water System Association para masolusyonan at mapabuti ang serbisyo ng tubig sa lugar. Pumasok ang BAWASA sa request namin doon sa aming mahal na gobernador. Ang source ng tubig dati dito, bumba. Pero daw hindi isip ang bumba kasi mababaw lang. 12 feet lang. Kung magsubra ka, may tina na yung tubig. Ning patubig sa barangay. Maganda to kasi binigyan kami ni Gob ng 240 ang lalim. Medyo masip sa inumin. No? Nakaasa sa kuryente ang pagpapatakbo ng pasilidad ng BAWASA. Pero ang esensyal na serbisyong ito, problema rin ng barangay dahil sa paputol-putol na access nila dito. Pag kuryente mo wala talaga silang tubig kasi wala na silang makukunan. Bagay na nagbibigay pasakit para kay Melanie at sa kanyang negosyo. Nagsiserve po kami dito ng batchoy, halo-halo, at saka yung mga short orders. Pag once na magba-run out dito, buong barangay walang tubig. So gagamit na naman ulit kami ng puso. Pag nagluluto kasi talagang tubig yung number one na need dyan, tubig. So minsan talaga hindi na akong tumatanggap. Sabi ko, run out. Wala kang income for the whole day. Para sa hog raiser na si Archie, malaking aberya ang kawalan ng tuloy-tuloy na access sa tubig. Importante gid ang pagsagupos ng tubig kay para malimpyuhan gid na kung permi ang ako nga tangkal ay kung hindi ko malimpyuhan mga moy mansa kaya dapat gid malinisan araw-araw. Nung dati na wala pang BAWASA, siyempre araw-araw nag-igib ka ng tubig pupunta dun sa tangkal ng baboy. Kung mga pulo gid na kamitros ang malakat, magbitbit sa balde. Naglima ko na kabalik para mapuno lang tong tab. Hindi lang ang pagiging produktibo ng mga residente ng Barangay Ginsangan ang apektado ng kawalan ng tubig at kuryente. Damay din ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at gawain. 8 to 6 p.m., minsan 8 to 5 p.m. Talaga wala kaming tubig. So dapat maaga kang gigising, mag-iipon ka ng tubig para pangligo, panggamit nyo. Naawa naman ako sa mga bata na sila ang mag-igib, kaya ako na lang ang nag-iigib. Kaya hanggang ngayon po, yung right hand ko po ang sakit ng ano ko dito po. Kung minsan naghahanap na lang ako ng mabayaran para mag-igib lang, para mag-stock ng tubig. Kaya naman hindi huminto ang sangguniang barangay sa paghahanap ng sagot sa danas ng komunidad. Naghanap ng maaasahang katuwang para mas mapabuti palalo ang mga esensyal na serbisyo para sa mga residente. Bigay kami ng request doon sa munisipyo. Mabuti tinulungan din kami ng LGU na mapaabot sa 1 Meralco ang aming problema. Bagay na kaagad inaksyonan ng foundation ng pinakamalaking power distribution company ng bansa na may butihing misyon na palakasin ang pagiging produktibo
at pataasin ang antas ng buhay ng mga kapartner na komunidad sa tulong ng kanilang electrification program. Water access very fundamental as electricity. And yet, kailangan mo ng electricity para makapunta ang tubig sa mga komunidad. Nananatili naman yung mission ng OMF. Yung talaga yung mabigyan ng access to energy or access to electrification yung mga kababayan natin na talagang hirap magkaroon ng kanilang sariling access sa kuryente dahil alam nyo naman yung bansa natin, archipelagic, malalayong mga isla, malalayong mga komunidad. We're very clear with what we want to happen. Our impact must be in the productivity of our people through electrification. Nag-decide ang One Meralco Foundation na mag-install ng solar power system para patuloy ang pagdating ng tubig sa mga kabahayan at saka sa mga watering centers sa Barangay Ginsangan. Welcome back to Your Health Matters. I'm Dr. Joel Lopez. Alam niyo ba na pwedeng mawala ang pamamaga sa katawan just by walking barefoot? Ang tawag dyan, grounding or earthing. When you walk barefoot and your feet touches the ground, grass or sand, your body receives natural electrons from the earth, free antioxidants that help calm your nerves, improve your sleep, and of course, reduce inflammation in your body. So how can you practice this even at home? You can just walk sa garden nyo na barefoot for 10 to 20 minutes. Don't wear rubber shoes or any footwear, ha? Kasi they block the energy from the earth. Much better if you do this every morning for some bonus healing. And the best part about grounding, it's free. Again, this is Dr. Joel Lopez reminding you always that your health matters. Bilang corporate social impact arm ng pinakamalaking power distribution company sa bansa, misyon ng butihing foundation na ito na bigyang access ng kuryente ang mga last mile communities o mga komunidad na malalayo sa mga power grid gamit ang solar energy. Ito yung pinaka-foundation ng productivity sa tingin ko sa isang pamilya, di ba? You want to be productive at home, and then, most especially, if you want to prepare a productive citizenry, you have to bring them to a school with the right conditions for learning. At para mas marami pang mapagserbisyohang komunidad, kinailangan ding mag-evolve ng kanilang mga electrification program. Nakikita natin na hindi lang yung paaralan ng nangangailangan ng kuryente, yung rural health center, yung mga agricultural facilities, mga kabahayan na walang access sa tubig, meron naman talaga silang source ng tubig. Ang challenge is, nakakarating ba yung tubig sa kanila? At dito natin nakita na merong konting mga challenges, kaya nag-decide ang One Meralco Foundation na mag-install ng solar power system para patuloy ang pagdating ng tubig sa mga kabahayan at saka sa mga watering centers sa Barangay Ginsangan. Nang marinig ang daing ng mga residente ng Barangay Ginsangan, Santo Niño sa South Cotabato, kaagad na pinuntahan ng organisasyon ang komunidad. Pinag-aralan kung paano maiimplementa ang kanilang programa upang makapaghatid solusyon sa kanilang pangangailangan. Ang pinaka-problema nila is basically yung pag brownout, pag walang kuryente sa lugar nila, napuputol yung daloy ng tubig sa mga kabahayan na nangangailangan ng tubig. Doon tayo pumapasok sa water access electrification natin. Ini-ensure natin na through solar energy, nabibigyan natin ng tama, legal at saka wasto and even renewable energy yung water facility nila. Gamit ang solar photovoltaic technology,
kaagad nabigyan ng enerhiya ng Water Access Electrification Program ang pasilidad ng Bawasa. At sa tulong ng solar energy, garantisadong tuloy-tuloy ang access sa serbisyo ng tubig ang barangay. May brownout man o wala. So this is also the first time na nilagay namin ang isang water access electrification project dito sa Mindanao. Nagkataon na dito sa Barangay Ginsangan, Santo Niño natin na ilagay ang pinakamalaking water access electrification na nagawa ng One Meralco Foundation. Nasa 7.1 kilowatt peak yung solar photovoltaic system na nilagay natin dito. Mas malaki doon sa normal nating binibigay sa ibang mga sites. Mainly because yung pangangailangan nga na kailangan nating matugunan na power yung water facility. Bagay na nagbigay ginhawa sa mga residente, hindi lang sa kanilang pang-araw-araw, kundi pati na rin sa kanilang kabuhayan. Kung mag-burn out, ang solar, diretso-diretso ang tubig. Wala na sila nga utod-utod ba. Kaya ang paglimpyo mo ka, ako niya tangkal, sige-sige na. Makakagamit kami ng tubig kahit anong oras na gusto namin. Sa negosyo, talagang tuloy-tuloy. Hindi po na ako mag-iisip na hindi ako tatanggap ng mga orders kasi wala akong gagamitin na tubig. Malaki talaga ang natulong sa amin ng barangay. Kasi maski yung mga ice box namin nga nilalagyan namin ng isda, malinis po. At para masigurong mapanatili ang kaayusan ng solar photovoltaic system, binigyan ng organisasyon ng karampatang training ang sangguniang barangay at Bawasa tungkol sa tamang pangangalaga ng solar technology equipment. After ng installation ng solar photovoltaic system, merong 2-day or 3-day training and orientation doon sa direct beneficiary natin. So yung value addition na nabibigay ng solar energy doon sa tuloy-tuloy na pagdaloy sa mga bahay para sa pangkabuhayan nila ay isang malaking tulong. Katuwang ng isang produktibong lipunan ang mga esensyal na serbisyo sa buhay gaya ng kuryente at tubig. Kaya naman hanggat may mga komunidad na nananatiling salat dito, hindi hihinto ang butihing organisasyon sa pagpapalawig ng kanilang misyon. Itong solar power system ay isang teknolohiyang dapat naabot ng mga kababayan natin. At yun ang nakikita kong misyon ng One Meralco Foundation. Yun, to make these technologies available not only for those who can afford it, but most importantly, for people who have this fundamental challenge of electricity access. At dahil dyan, sa tingin ko marami pa tayong kailangang i-energize sa bansang ito. Ngayon tuloy-tuloy ang kanilang mga income. Masaya bilang isang barangay captain na natutuwa ako na umaangat ang buhay nila. Thank you One Meralco sa tulong sa Barangay Ginsangan. Hanggat merong resources na available at maraming tumutulong din sa One Meralco Foundation, yung mga nakikiisa dito sa vision ng One Meralco Foundation na there will be no Filipino family left in the dark. Sa tingin ko, hindi problema kung kahit gaano pa kalaki ang kinakailangang ma-energize para maging produktibo ang buhay ng ating mga kababayan. Sa bawat social good programs ay mga kwento ng pag-asa, pagbabago at pagbangon. Isang patunay na basta't nagtutulungan ay kayang magdulot ng tagumpay para sa lahat. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.